Kakatuklas ko lang ng isang inabandonang storage unit na pununo ng mga hayop na iniwan dito para mamatay. Misyon kong tuklasin ang lahat ng ito at mailigtas ang bawat inabandonang hayop dito. Gayunpaman, di ito magiging madali. Ginamit ng dating may-ari ang storage unit na ito para itago ang kanyang bihira at mapanganib na koleksyon ng hayop na ayaw niyang makita ng iba. Kamakailan, hindi na niya kayang alagaan ang mga hayop, kaya ibinenta niya sa akin. Oo, binili ko ito. Sa dami ng kulungan dito, posibleng daan-daang hayop ang nangangailangan ng tulong. Kaya agad akong naghahanap at may nakita agad ako. Oh, tingnan niyo ito mga kaibigan. Parang may lumang hawla ng ibon. O kung ano man dito. Yak, punong-puno talaga ng dumi. Ang kadiri naman. Pero mukhang wala namang laman para sa akin. Pero may maliit na kahon doon. Baka may laman yon. Dahan-dahan kong binuksan ang hawla at kinuha ang kahon. Tapos may narinig akong gumagalaw sa loob. Naririnig mo ba yon, Helen? Sigurado akong may laman na ito. Kinakabahan ako. Sige, buksan na natin. 3, 2, 1. Diyos ko, ano yon? Malaking daga ba yan? Huwag mong sabihin ganon. Parang hindi naman. Tignan mo, may parang mabalahibong buntot, parang ardilya. Sandali lang. Ardilya ba ito? Hindi ako makapaniwala. Kung ardilya nga yan, siya na ang pinakamaliit na nakita ko. Ngayong sigurado akong hindi siya daga, pupulutin ko na siya. Halika dito, maliit na kaibigan. Nililigtas ka namin. Nakuha ko na siya. Sana di ako makagat. Grabe, tingnan nyo ito. Ang cute niya. Sigurado akong ardilya ito at literal na siya ang pinakamaliit na nakita ko. Tingnan nyo ang mukha niya. Ito na siguro ang pinaka-cute na hayop na nakita namin. Mag-comment kung ano sa tingin nyo ito. Kung ito ang unang hayop na nakita namin sa abandonadong storage unit, hindi ko alam kung ano pa ang nandito. Aray, kinagat niya ako. Hindi yun maganda. Wala ring makakapaghanda sa akin sa mga hayop na makikita pa namin. Sa video na ito, tatalakayin ko ang pinakamabihira at pinakamapang-anib na nilalang sa mundo na malapit nang mawala. Kaya inilagay ko ang ardilya sa lalagyan at nagpatuloy ako. At ang sumunod ay isa pang sira-sirang kulungan na may kakaibang nilalang sa loob. Oh, grabe. Parang may nakikita ako. Mga tol, yun ba ang iniisip ko? Halika kaibigan. Sinusubukan ka lang naming iligtas. Pakinggan mo siya, maingay siya. Nakuha ko na. Hindi ako makapaniwala, mukhang red-eyed crocodile skink ito at bihira talaga ang mga ito. Ilan lang ang nakita namin sa channel. Maraming tao ang nagsasabi na mukha silang totoong dragon. At sa totoo lang, sang-ayon ako. Tingnan mo yung kaliskis niya sa katawan. Parang hindi totoo. Ngayon, maniwala ka man o hindi, medyo mahal ang mga butiking ito. Umaabot ng $200 ang presyo. At kahit na malaki na iyon, hindi pa rin ito ang pinakamahal na hayop dito. Sige, Ginoong Dragon, ilalagay na kita sa lalagyan. Mag-comment ng pangalan niya sa ibaba. Siguro, ito na ang pinaka-unique na butiki naming nakita. Marami pa tayong kulungan na dapat tuklasin. Kaya tara, tuloy tayo. Sunod ang misteryosong kulungan na may karatulang huwag buksan. Pero lalo lang akong naengganyong buksan ito. Naku, hindi magandang ideya yan. Helen, grabe, may tarantula sa loob. Kita mo ba? Ang laki niyan. Siguro yan na ang pinakamalaki kong nakita. Para sa akin, Goliath bird-eating tarantula yan. Ang pinakamalaking uri sa mundo. Meron din silang malalaking pangil na may lason. Kaya kailangan kong mag-ingat na hindi makagat. Kung hindi, ospital agad ako. Nagsuot ako ng guwantes para lang makasiguro. Dahil malaki ang pangil ng tarantula, posibleng hindi maprotektahan ng guwantes laban sa kagat. Halika kaibigan, sinusubukan ka naming iligtas. Diyos ko, sana wag mo akong kagatin. Tinatangka niyang iwisik ang mga balahibo niya sa amin ngayon. Nako, kayo naman. Alam mo ba kapag nakaramdam ng panganib ang tarantula, iwawasiwas nila ang balahibo nila sa'yo na sobrang makati. Nadamay na ako noon at hindi masaya. Saglit, mukhang nakuha na natin siya. Ay grabe, nasa kamay ko na siya. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Diyos ko. Diyos ko. Helen, anong gagawin ko? Mas malaki pala ito. Naipit kamay ko. Di ko alam gagawin. Bahala na kayo guys. Isang maling galaw lang at baka umakyat siya sa braso ko at kagatin ako. Di ko yon naisip. Naku po. Sige at hindi siya masaya. Kayo naman guys, nakikita niyo kung bakit Goliath bird-eating tarantula ang tawag sa kanila. Ang laki nila. Kaya nilang kumain ng ibon. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot kong nagawa. Binubuga pa niya ang balahibo niya sa akin. Ay nasa mukha ko na. Nako, ang sama nito. Buti na lang. Nailagay ko siya sa maliit na tube na to nang hindi ako nakagat. Sa ilalim ng kulungan, may iba pang enclosure na mas nakakatakot ang mga hayop sa loob. Helen, tingnan mo, may ahas doon. Seryoso? Mga pare, ahas yon. Kakahanap lang namin ng gagamba na kasing laki ng ulo ko, ngayon naman ahas.
Kailangan pa rin natin siyang iligtas. Halika pare. Diyos ko, hindi ko alam anong ahas to. Sana hindi delikado. Nahuli ko na. Ayun siya. Ngayon na mas malapitan ko na siya, tingin ko hognose snake top to. Buti na lang, hindi sila delikado. Maganda silang alagaan. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Bobby, ano ba? Nakasulat naman dyan na makamandag siya. Saan? Ano bang sinasabi mo? Ay, nako, hindi maganda yan. Sige, ilagay natin siya sa lalagyan. Diyos ko. Oo, tiningnan ko na. At makamandag sila. Kaya muntik na yon, pero wala pa rin to. Mamaya sa video, mapapanood natin ang pinakamalaki at pinaka-agresibong ahas sa channel. Sige mga kaibigan, mukhang may isa pa tayong ilalagay sa shelf na to. Hindi naman sinabing makamandag, kaya mukhang okay. Tara, tingnan natin ang laman. Kinakabahan ako. Helen, ano yon? Tingnan mo. Parang alimango ang nakuha natin. Di ko inakala yon mga kaibigan. Nakakakita tayo ng tinatawag na Halloween crab. Na nakakatawa kasi eksaktong Halloween tayo nagfi-film ngayon. Nakuha nila ang pangalang yon dahil sa matingkad na purple at orange sa katawan nila. Kahit maganda sila, ayaw mong hawakan dahil malalaki ang kanilang sipit. Dahan-dahan ko siyang pinulot mula sa likod para hindi niya ako mapisil. Nakuha ko na siya, nakakatakot talaga. Aray, grabe. Aray, napisil niya ako. Aray, grabe. Sige, mukhang kaya niya nga akong pisilin. Kahit kunin ko siya sa likod ng ulo, kaya siguro susubukan na lang natin siyang hawakan sa kuko. Grabe mga kaibigan, nakakita na tayo ng squirrel, ahas, butiki, gagamba, at ngayon, alimango. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng nakakatitira rito. Nilagay ko ang alimango sa lalagyan at nagpatuloy. Nang mag-ilaw ako, may nakita akong kakaiba. Hindi ako makapaniwala mga pare, yan ba ay alakdan? Grabe, bakit ito kumikislap? Nagpapailaw ako ng espesyal na asul na ilaw. Kasi may ilang hayop na kumikislap sa dilim. Ang astig nun, patayin mo ulit ang ilaw. Pag binuksan ang asul na ilaw at lumapit tayo, makikita mong kumikislap siya. Grabe. Ngayon ito ay isang mabuhok na desyertong alakdan at kabilang sa pinakamalalaki sa mundo. Malalaki rin ang kanilang tibo, kaya dapat tayong mag-ingat sa paghawak sa kanila. Kaya sinuot ko ulit ang guwantes para sa ahas. Bakit may ulo ng buwaya dito? Hindi naman nakakatakot yan. Tara na. Susubukan kong kunin siya. Grabe. Sandali. Umakyat lang siya sa guwantes ko. Ayos, madali lang pala. Tingnan mo siya. Nagliliwanag siya. Isa siya sa pinaka nakakatakot na nilalang na nakita natin. Habang sinusuri natin ang storage unit, mas nagiging wild at kakaiba ang mga hayop dito. Nilagay ko ang alakdan sa isang lalagyan at lumipat ako sa susunod na kulungan. At agad akong may napansin. Grabe, ahas na naman. Seryoso ba to? Hindi sinabi ng dating may-ari ng storage unit na puno ito ng ahas, siguro para hindi ko bilhin. Di tulad ng hognose na ahas, di ko alam kung anong klase ito. Kaya siguro di ko dapat hawakan, tama? Sige, dahan-dahan ko siyang pupulutin. Heto na, dahan-dahan lang. Ayun, nakuha ko siya. Ngayon, nakakatakot ang mga ahas dahil naaamoy nila ang takot. At oo, natatakot ako ngayon, Diyos ko. Kahawig ito ng berdeng ahas daga. Sana iyon na nga. Di sila makamandag. At seryoso, sigurado ako, di sila makamandag. Hindi tulad ng hognose. Nakakatuwa sa mga ahas na ito. Kumakain sila ng gagamba at bulate. Hindi dagagaya ng inaakala mo. Gusto kong subukan yon. Kasi kahit na sinasabi sa internet, di ako naniniwalang kumakain ng bulate ang ahas. Nakakatawa yon. Kaya naghahanap ako ng bulate at nilagay sa harap ng mukha ng ahas. Ito ang nangyari. Guys, mukhang ayaw niyang kainin ng bulate. Sa tingin ko tama ako. Hindi talaga kumakain ng bulate ang mga ahas. Myth busted. Pero di ako sigurado. Baka mali lang bulate ko. Kasi may nakita akong video online na kumakain sila ng bulate. Kaya wala talaga akong alam. Pagkatapos, tumingin pa ako sa mga kulungan. Pero marami sa mga ito ay walang laman. Nakakabahala yon kasi baka nakatakas ang nandoon. Pero pagbukas ko ng kasunod, may nakita ako. Grabe Helen, may mas marami pang butiki dito. Ay walang nakatakas. Bumalik ka dito. Sa tingin ko dalawa sila guys, ang wild nun. Parang kamukha nila yung mga tuko na sobrang lalaki, halos kasing laki ng braso ko. Sa tingin ko tinatawag silang lychee geckos o leche geckos. Ewan, kung alam mo mag-comment ka sa baba. Pero mukhang mga baby pa ito. Maniwala ka, may mga mas malalaki pa kaysa dito at mahal talaga sila. Yung iba libo-libong dolyar ang halaga. Kaya siguradong magandang makita ito. Napakabihira ng mga geckos na ito. Ngayon, kahit gaano pa iyon kabaliw, mas nakakabaliw pa ang sunod kong nakita. Helen, tingnan mo doon. May gumagalaw sa likod. Ano yon? Parang ibang klaseng gecko. Halika kaibigan, sinusubukan ka lang naming iligtas. Tingnan mo, siguradong gecko na naman yan.
Tinatawag itong leaf-tail gecko dahil ang buntot nito ay kahawig ng dahon. Yan mismo ang tumutulong sa kanila para magtago sa kagubatan. At talagang epektibo, kasi di ko nga siya napansin doon. Bakit nakabukas ang bibig niya? Mukhang hindi siya masaya. Kaya maingat namin siyang nilagay sa lalagyan at nagpatuloy sa paghahanap. Helen, may nakita akong mas maliit na butiki. Subukan nating hulihin, pero tinangkang kagatin ako. Grabe, nahuli ko siya. Hindi ako makapaniwala ang wild nun. Sigurado akong Jesus na butiki iyon. Ang astig sa mga butiking ito ay ginagamit nila ang mahahaba nilang paa para tumakbo sa ibabaw ng tubig. Sobrang astig nila. Sa tingin ko hindi pa natin ito nakita dati kaya hindi ko ito inasahan. Nakapagligtas na tayo ng maraming hayop dito sa dating inabandonang storage unit. Marami pang kulungan at enclosure na dapat tuklasin. Grabe mga kaibigan. Di ko inakala na ganito kahirap ang rescue mission na ito. Tingnan mo ito. Posibleng may daan-daang hayop pa na nandito sa loob. Ano yon? May malaking tangke sa lupa na may mga ahas sa ibabaw. Hindi maganda yan. Oo, kaya gaya ng nakikita mo, di ko talaga inaasahan na buksan yung kulungan na yon. Kung ano man ang nasa loob, siguradong malaki. Pero iiwanan ko muna yon at sa huli na gagawin. Kaya panoorin mo ang buong video para malaman mo kung ano yon. May malaking tangke tayo dito. Tingnan natin kung ano ang laman nito. Sandali, parang pagong to. Tingnan mo. Anong ginagawa mo dyan, kaibigan? Halika, ililigtas ka namin. Hindi ko inasahan na makakakuha ako ng pagong doon. Ngayon, wala talaga akong ideya kung anong klaseng pagong ito. Pero hula ko nabubuhay ito sa tubig. Walang laman ang tangke. Gaya ng nakikita mo. Matagal nang inabandona ang storage unit kaya natuyo na ang tubig. Hindi maganda yon kasi kung may iba pang hayop dito sa tubig, baka kaunti na lang oras nila. Buti na lang buhay pa yung pagong. Kaya nilagay namin siya sa timba na may malinis na tubig. At nagpatuloy kami. Sige, sunod. Mukhang meron tayong malaking estante na puno ng mga kulungan. At sa totoo lang, ayokong buksan ng mga ito. At iyon ay dahil puno ito ng ahas. Kaya ko nasabi yon ay dahil naririnig ko talaga silang humihis dito sa loob. Grabe, hindi maganda ito. Kahit nakakatakot, kailangan kong iligtas lahat ng hayop dito. Kaya hinarap ko ang takot ko at binuksan ko ang unang kulungan. Ay, grabe. Ayan na, may ahas nga. Tama kayo mga pare. Kunin ko na ba siya? Nakakatakot talaga. Halika kaibigan, nakuha ko na kalma lang. Sinusubukan lang naming iligtas ka. Sa tingin ko corn snake ito at di naman sila nananakit. Di ako sigurado ng 100% dyan. Ramdam niya talaga ang takot ko. Sige, hindi ito magandang ideya. Diyos ko. Helen, anong gagawin ko? Pumapasok siya habang natutulog ako. Nasa loob na siya ng damit ko. Lumabas ka! Naku, kakagatin niya ako. Sige, hindi maganda yon. Hindi mabait ang ahas. Ilagay na lang natin siya sa lalagyan ngayon. Talagang umaasa ako na wala sanang ahas sa lahat ng mga kulungang ito. Naghahanap pa ako pero puro ahas lang nakita ko. Diyos ko, isa na namang ahas, Helen. Tingnan mo. Ay pula at itim siya. Hindi ba delikado yon? Ibig sabihin ba nun makamandag siya? Halika, inililigtas ka namin. Diyos ko. Ayan, nakuha na namin siya. Ay, umiihi siya sa akin. Bakit mo ginagawa to? Aray, ayan, kinagat niya ako. Dahil kagat ako ng akala kong makamandag na coral snake, inisip ko talagang mamamatay na ako. Pero buti na lang, isa lang pala itong milk snake na di mapanganib. Pero di natin masasabi ang ganoon para sa iba pang mga ahas na makikita natin mamaya. Inilagay ko muna ito sa lalagyan at nagpatuloy. Hanggang nakita ko ang pinakamabihirang ahas. Malaking ahas, tignan mo yan, Helen. Sandali lang, nakikita mo ba to? Para itong kulay ube na ahas. Walang duda. Hindi pa ako nakakakita ng kulay ube na ahas. Grabe, ang laki niya talaga. Pinakamalaking ahas na nakita natin ito. Di ako makapaniwala. Totoong kulay ube siya. Mga tol, may gumagawa ba ng mutant na ahas dito? Wild to. Kaya pala, totoo palang may mga kulay ubeng ahas. Pero sobrang bihira lang talaga silang makita. Hindi ako sigurado kung anong species ito. Kung alam mo, mag-comment sa ibaba. Dahil hindi pa tiyak ang species nito, hindi ko siya hinawakan. Inilagay ko na lang siya sa isang lalagyan. Wow, ang astig nun mga kaibigan. Medyo excited na akong buksan ang iba pang mga kulungan ngayon. Kung nandun na ang ahas na to, isipin nyo anong iba pang kakaibang ahas ang makikita pa. Nagpatuloy akong magbukas ng mas marami pang lalagyan. Pero ang ilan sa kanila ay talagang walang laman, balat lang ng ahas ang nasa loob. Pero nung binuksan ko ang kasunod, may nakita akong laman sa loob. Grabe Helen, tingnan mo ang laki ng ahas na yan. Ang laki talaga niyan. Grabe. Uy pare, buhay pa ba siya? Oo, buhay pa nga siya. Gumagalaw siya. Ay parang sumisitsit siya. Narinig mo? Totoo?
Mukhang hindi siya mabait kaya isusuot ko ulit ang guwantes para sa ahas. Nang masuot ko ang guwantes, ligtas kong nahuli ang ahas na mas malaki pala kaysa akala ko. Ang bigat nito mga pare, grabe. Ngayon sigurado akong red-tailed boa ito at sobrang agresibo sila. May nakita na rin kaming ilan dito sa channel dati. Di naging maganda ang kinalabasan noon. Kaya oo, medyo natatakot talaga akong hawakan siya. Mukha naman siyang kalmado kahit parang gusto niya akong kagatin. Sana wag mo akong kagatin. Diyos ko, ilagay na lang natin siya. Bitiwan mo. Ayos na. Grabe, intense yun mga kaibigan. Kinakabahan ako kasi kung yung malaking ahas nasa maliit na lalagyan, paano pa kaya yung laman ng malaking tangke? Marami pa tayong kulungan na dapat tingnan bago tayo makarating doon kaya tara, tuloy tayo. Binuksan ko yung kasunod na lalagyan. At sa una, parang walang laman. Pero nung tiningnan ko ng mas malapitan, may napansin akong gumagalaw. Ay ano yun, Helen? Hula ko ahas na naman yan kasi parang ahas lang laman ng mga kulungan dito. Siguro nga, tingnan natin to, grabe. Wag. Tumatakas siya. Balik ka, tingnan nyo mga pare. Parang kamukha niya yung corn snake na nakita natin kanina. Pero ito, puting-puti. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ko sure kung kaya bihira siya o hindi. Kung alam nyo anong ahas to, mag-comment lang sa baba. Ang ganda niya talaga. Grabe. Dahil kalmado naman yung ahas, naisipan kong hayaan na lang siyang gumapang sa katawan ko. May ilan pang mga tub dito sa rack na puno ng mga ahas, kaya kailangan nating magmadali. Ayun, may isa pang ahas doon. Tignan mo yon, Helen. Ay, ang likot niya. Grabe, kalma lang pare. Ano nangyayari? Hindi ito magandang ideya tol. Sigurado na talaga ako. Ito dito ay tinatawag na albino king snake. At ang talagang nakakatuwa sa mga ito ay kilala sila sa pagkain ng ibang ahas. Sandali, sige, ilayo natin siya dito. Hindi maganda yan. Tingnan mo, Helen. Pinapagpag niya, buntot niya. Parang rattlesnake siya umaasta. Sige, sa tingin ko hindi siya masaya. Grabe talaga yan. Nagpapanggap kang rattlesnake para takutin ako, pero hindi umeepekto. Alam kong hindi ka rattlesnake. Natatakot pa rin ako. Ilagay na natin siya sa lalagyan. Buti na lang, nailagay ko ang dalawang ahas sa lalagyan ng hindi natuklaw. Pagkatapos may nakita pa akong bakanting kulungan. Nagsisimula na akong isipin na nailigtas na natin lahat ng mga ahas. Pero sa kasamaang palad, may isa pa pala. Ito ang pinakamapanganib na ahas. Sandali, nakikita ko na ang ahas sa siwang. Tingnan mo, ang laki talaga niyan at mukha pang makamandag. Yung mga ahas na makamandag, halata mo agad, di ba? Mukhang ganoon nga. Sige, huhugutin ko na lang ito at sana hindi siya agresibo. Nasaan ang ulo niya? Hindi ko makita ang ulo niya. Natatakot siya. Di ko alam ang gagawin. Dapat ko ba siyang hawakan? Hindi ko alam kung makamandag siya. Nakuha ko ang buntot niya. Nasaan ang guwantes para sa ahas? Hindi ko alam. Ang sama nito. Nakuha ko na siya. Mga pare, may problema tayo. Kailangan ko siyang hawakan sa likod ng ulo. Tingnan mo kung gaano kahaba ang ahas na ito. Di ko makita ang ulo niya. Tumatakas siya. Bumalik ka. Heto ang ulo niya. Helen, hawakan ko siya. Handa na. Susubukan ko na. 3, 2, 1. Nakuha ko siya. Helen, grabe muntik na. Tingnan mo yan. Muntik na niya akong kagatin. Ang sama sana nun. Yun ang mahirap na parte. Ngayon kailangan natin siyang kalasin. Grabe, ang laki talaga ng ahas na to. Grabe. Ito na siguro ang pinakamalaking ahas na nakita ko. Comment sa baba kung anong klase ito. Sana hindi ito makamandag. Medyo natagalan ako. Pero sa huli, nailagay ko rin ang ahas sa isang lalagyan. Yun na ang huling kulungan sa rack ng mga ahas. Pero nandoon pa rin yung malaking tangke sa sahig na may dambuhalang ahas sa loob. Oo, hindi ko yun inasahan. Ngayon, lumipat kami sa bagong kulungan at may nakita akong bagay na hindi ko inaasahan. Naku, mga pare, sigurado akong may patay na palaka dito. Tingnan nyo yan. Kinakabahan talaga ako. Alam kong mangyayari yon. Napabayaan na ang storage unit na ito. Nag-alala ako na baka may mga patay na hayop. Pero buti na lang, buhay pa lahat hanggang ngayon. Pero mukhang huli na tayo para sa hayop na to. Diyos ko, gumagalaw siya. Hindi ako makapaniwala. Buhay pa siya. Bakit parang patay ka kanina? Mga pare, grabe yon. Wala akong ideya kung anong klaseng palaka o palakang bukid to. Pero ang dumi niya talaga. May kulugo siya sa katawan. Diyos ko, baka hindi ko dapat siya hinawakan at baka magkasakit ako. Pero sige, kahit na sobrang kadiri ng palakang to, kailangan pa rin natin gawin ang dapat para mailigtas lahat ng mga hayop na to. Naku guys, may isa pang bukas na kulungan dito. Sana hindi nakatakas kung ano man ang nandyan. Hindi maganda yon. Pagkatapos ng inabandon ng storage unit, may misteryosong kahon. Nang binuksan ko, may nakakagulat akong natuklasan. May naririnig akong malakas na gumagalaw dito.
Diyos ko, grabe. Tingnan mo itong mga butiki, Helen. Dalawa silang malalaking butiki. Natataranta sila pero kalma lang. Subukan nating hulihin. Ayun, nakuha na. Ayos to. Pare, tingnan natin kung aabutan pa natin yung isa. Bakit mo ginawa yun? Halika. Aray, ang talas ng mga kuko niya. Grabe. Ay, masamang ideya to mga pare. Tumasaksak na sila sa daliri ko. Ang wild nito. Di ko pa nakita ang mga butiking to dati. Mag-comment kayo kung alam nyo kung ano sila. Ang astig nila. Tingnan nyo ang mga kulay nila. Para silang pula at dilaw. Parang totoong mga dinosaur. Nilagay ko silang dalawa sa isang lalagyan at nagpatuloy ako. Pagkatapos nun dumami na ang mga nakikita ko. Nakakakita na ako ng hayop kahit saan. Grabe Helen, tingnan mo to. May maliit na bearded dragon dito. Kumusta kaibigan? Ang astig nun. Paborito ko talagang butiki ang bearded dragon. At hindi pa doon natapos. Kasi nakakita pa ako ng dalawa pa. Kaya 3 bearded dragon ang nahanap natin lahat. Pero sa susunod na lalagyan, nakakita ako ng mas nakakagulat pa. May parang insekto dito sa loob, pero sobrang laki. Yak! Ay, nagkalat pa ng dumi. Nakuha mo ba yon? Ang kadiri talaga. Nalaman na ito ay isang dambuhalang African millipede. Ang pinakamalaking uri ng millipede sa mundo. At hindi siya nag-iisa. Teka, parang may isa pa dito. Mga kaibigan, halika dito pare. Sinusubukan lang naming iligtas ka, kahit ayokong hawakan ka ngayon. Oh, tingnan mo. 2 dambuhalang African millipede. Ito na yata ang pinakamalalaki na nakita ko. Yak! Grabe. Dumumi siya sa mga daliri ko. Kadiri talaga. Bakit mo ginagawa yan? Ang dumi at kakaiba ng pakiramdam. Lalo na yung maraming maliliit na paang gumagapang sa akin. Grabe talaga yan. Diyos ko. Ngayon, kahit na sobrang kadiri at nakakakilabot ang mga ito, wala naman talaga silang masamang ginagawa. At pwede pa silang maging magagandang alaga. Hindi tulad ng mga pinsan nila, ang mga alupihan na may lason at pwede talagang makapatay. Kaya sana, wala tayong makita ng mga yon. Nilagay ko ang mga millipede sa isang lalagyan at nagpatuloy ako sa pag-explore. Pagkatapos nun, may nakita agad ako. Uy, pagong ba yan? Tingnan mo, Helen. Oo, pero mas maliit ito kaysa sa una nating nakita. At mukhang ibang-iba rin. Siguradong ibang species ito. Tingnan mo ang mga batik sa kanila. Ang astig. Mag-comment kayo sa ibaba kung alam nyo anong uri ng pagong ito. Baka mali ako. Pero sa tingin ko, Indian spotted turtle ito. Bihira sila kaya maganda itong nakita natin. Masaya lang ako na nailabas natin siya doon. Kasi ang dumi ng tubig na yon. Nilagay ko siya sa lalagyan ng malinis na tubig at nagpatuloy. Yung mga sumunod na kulungan ay wala talagang laman. Pero bigla akong may narinig na gumagalaw. Parang may naririnig akong gumagalaw dito mga pare. Medyo kinakabahan ako. Sige, bubuksan ko na ito. 3, 2, 1. Hello, wala akong nakikita. Ay grabe, ayun na. Ahas pala. Grabe, hindi ako makapaniwala. Akala ko tapos na tayo sa mga ahas. At ang laki pa nito. Hindi maganda yan. Sana mabait ka, sinusubukan lang naming iligtas ka. Di ako makapaniwala. Tignan nyo ang laki ng ahas na to mga pare. Ay, umuungal siya. Hindi siya masaya. Buti na lang sigurado akong ball python ito at madalas kalmado sila. Pero sa tingin ko, matagal na siyang hindi pinapakain. Kaya baka isipin niyang pagkain ako. Naku po, buti na lang na ilagay ko ang python sa snake bag nang hindi natuklaw. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Sa kabilang kulungan, may nakita ulit akong ahas. Hindi ko alam kung anong klase ito. Kaya mag-ingat tayo. Siguraduhin hindi niya ako matuklaw dahil di ko alam kung makamandag siya. Halika, ayos lang. Diyos ko, tumigil ka na, mag-relax ka. Nililigtas ka lang namin. Kita mo okay lang, magkaibigan tayo. Grabe talaga ito mga pare. Hindi ko na mabilang kung ilang ahas na ang nakita namin. Ang alam ko lang, sobrang dami na. Ano bang gagawin ko sa lahat ng ito? Mapupuno na ng mga ahas ang bahay ko ngayon. Buti na lang nakilala ko na isa na namang king snake ito. At kahit papaano ay nakahinga ako ng kaunti dahil hindi ito makamandag. Nandyan pa rin ang malaking tangke sa sahig na may halimaw na ahas na bubuksan natin sa dulo ng video. Habang nagpapatuloy ako may nakita akong hindi inaasahan. Uy, tingnan mo. Parang may maliit na pagong dito. Ay naku, tumatakas siya. Sandali lang. Sa tingin ko, snapping turtle ito. Sige, kailangan kong mag-ingat kahit na baby pa siya. Ang mga snapping turtle ay may sobrang lakas na kagat, kaya di mo gugustuhing makagat. Hawakan mo sila sa ilalim ng shell para hindi sila makaliko at makagat ka. Tingnan mo yung bibig niya. Galit na galit siya. Bakit ka galit? Niligtas ka lang naman namin. Ilalagay ko na lang siya sa timba para iwas disgrasya. Kahit hindi ako nakagat ng snapping turtle, kailangan ko pa ring mag-ingat. Mas malakas pa ang kagat ng sumunod na hayop na nakita ko. Diyos ko, yun na ba talaga? O nga ba? Mukhang tuko yan, Helen. Kung hindi nyo alam,
Ang tuko ang may pinakamalakas na kagat sa lahat ng gecko sa mundo. At bukod pa doon, sobrang bilis nila at sobrang agresibo. Kaya, hindi magiging madali ang mahuli siya. Sige, susubukan ko. 3, 2, 1, ayan na. Nakuha ko pero kinagat niya ako. Nakikipaglaban siya. Pakawalan mo ako please, aray, ang sakit. Grabe mga kaibigan. Sabi ko na sila ang pinakamalakas kumagat sa lahat ng tuko. Aray, kung di niya ako bibitawan please. Nakakapit siya sa hinlalaki ko at lalong humihigpit ang kagat. Tama na, umupo ako dito ng 5 minuto. Sinusubukang alisin ang tuko sa akin. Sinubukan ko lahat mula sa pagbukas ng bibig niya hanggang sa paghahayaan siyang manatili. Pero wala talagang gumana. Pero naisipan ko ng paraan. Nakita ko itong trick na ito online. Kung binuhusan mo ng tubig ang butiking nakakagat, kadalasan bibitaw siya. Kaya subukan natin. Bitawan mo ako. Oh, Wu, ano yon? Oh, binitawan niya. Binitawan niya. Grabe. Ayun, nakuha ko siya. Ang sakit nun, sobra. Tingnan mo. Kinagat talaga niya ang hinlalaki ko at dumugo. Hindi maganda pero nakuha natin siya, gumana. Kaya siguro kung kinakagat ka ng butiki at ayaw kang bitawan, buhusan mo siya ng tubig. Kahit na kinagat niya, ako at pinadugo ako. Talagang astig ang mga tuko na to. Kita mo dito sa paa nila, parang mga suction cup talaga. Kapag kumapit sila sa isang bagay, parang imposibleng matanggal mo sila. Oh, seryoso, sila ang tuko na may pinakamalakas na kagat. Sinubukan ko ngayon at hindi maganda pakiramdam. Tingnan mo yung bibig, nakakatakot talaga. Buti na lang na ilagay ko ang tuko sa lalagyan nang hindi ako nakagat, tapos nagpatuloy ako. Kasunod ng abandonadong storage unit, may maliit na batya na may laman na hindi inaasahan. Sa tingin ko isa itong maliit na pagong. Ang astig naman. Mukhang may nakuha tayong maliit na baby redfoot na pagong. Pero sa totoo lang, di ako sigurado kung buhay pa siya. Hindi siya gumagalaw. Ayan. Ayos siya at buhay. Salamat sa Diyos. Nag-alala na ako kanina. Nang makita ko ang pagong, handa na akong magpatuloy sa susunod na kulungan. Pero bigla akong may narinig na gumagalaw at napagtanto kong marami pang pagong na kailangan ng tulong. Grabe mga pare, may isa pa pala dito. Tingnan nyo, hindi ko agad napansin, nakatago pala siya. Pangalawang redfoot na pagong. Mas malaki ito kaysa sa una pero baby pa rin. Lalaki pa sila, 2 na to, baka may iba pa. Tingnan natin. Sa kanto, grabe, may isa pa pala, hindi ako makapaniwala. Ito na ang pinakamalaki, tingnan nyo. Nagulat talaga ako, di ko akalaing ganun karami ang makikita ko doon. Ipinapakita lang nito na pwedeng may kahit ano sa storage unit na to. Marami pa tayong enclosure na kailangang tingnan. Kaya ilalagay muna natin sila sa lalagyan at magpapatuloy sa pag-explore. Pagkatapos nun, napadpad ako sa isang napakalaking tangke. At pagkabukas ko ng pinto, may nakita akong kakaiba. Helen, tingnan mo. May kakaibang butiki dito sa loob. Hindi ko alam kung anong uri, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ayokong makagat ulit ng butiki. Sige na, nakuha na kita. Ang likot mo, magpakabait ka naman pare. Tingnan mo kung gaano kahaba ang buntot niya. Grabe talaga. Yung buntot niya, parang 3 beses ang haba kumpara sa katawan niya. Di ba ako nakakakita ng ganyan? Mag-comment kayo sa ibaba kung alam nyo kung anong klaseng butiki ito. Noong bata ako, natutunan kong magkunwaring patay ang mga butiki. Ihiga mo lang sila ng patihaya tapos ayun, parang patay na siya. Nilagay ko ang butiki sa lalagyan at lumipat sa susunod na tangke. At hindi naman ako nagtagal bago ako may nakita ulit. Ay grabe Helen, tingnan mo dito. May mga palakang puno dito. Isa sa kanila ay tumalon papunta sa butas na yon at may isa pa dito na grabe talaga. Tingnan natin kung mahuhuli natin siya. Ang laki niya, sobra. Ito na siguro ang pinakamalaking tree frog na nakita ko. May isa na tayo, nasaan yung isa? Nandito ba? Ayun, nandyan siya sa ilalim ng troso. Halika pare, ililigtas ka namin. Nakuha na natin siya. Ang wild nito mga pare. Sa tingin ko, ang tawag dito ay Australian Dumpy Tree Frogs. At sila na yata ang pinakamalaki na nakita ko. Ang cute! Siguro sila na ang paborito kong tree frog. Tingnan mo ang mga mukha nila. Sobrang astig ng pagkakadiskubre ng mga palakang ito. Malapit na nating makita ang ilan sa pinakamabihira at mapanganib na palaka sa mundo. Pati marami pang kakaibang nilalang. Kaya kailangan nating magpatuloy. Ganon din ba iniisip nyo mga tol? Mukhang vinegaron yan at pinakamalaki ito sa mga nakita ko. Sige, mag-ingat tayo sa mga ganito. Sikat ang mga insektong to sa pagbubuga nila ng asido mula sa katawan. Naranasan ko na yon dati at hindi siya masaya, kaya kinakabahan ako. Nagsuot ako ng gloves para makasiguro. Kasi malalaki rin ang mga pang-ipit ng mga insektong to na ginagamit nila. Buti na lang kalmado siya at gumapang lang sa kamay ko, kaya masaya akong di ako natalsikan ng asido. Kahit na mabait siya, ito na siguro ang pinaka nakakatakot na insekto na nakita ko. Kaya ilalagay ko na lang siya
sa isang lalagyan ngayon. Sinuwerte ako na hindi ako inatake o binugahan ng asido ng vinegaroon sa mga mata ko. Hindi ko alam na marami pa palang nakamamatay na insekto sa storage unit na kailangang iligtas. Sa ngayon, lumipat na ako sa susunod na kulungan at may nakita akong di gaanong nakakatakot. Uy, ano to mga pare? Parang mukhang salamander pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tingnan mo yung kulay niya. Ang astig kahit parang inosente siya. Siguro hindi natin dapat buhatin ng hayop na to. At iyon ay dahil karamihan sa mga salamander ay nakalalason at kaya nilang maglabas ng toxin sa katawan nila. Isa na namang hayop na pwedeng makasakit sa atin. Naiintindihan ko na kung bakit itinago ng taong ito ang mga ito. Delikado kasi kaya hindi ko na kinuha ang salamander at iniwan ko na lang siya sa kulungan. Lumipat ako sa kasunod na tangke. Nagdarasal na walang delikadong hayop sa loob. Diyos ko, sobrang kaba ko ngayon mga pare. Wala pa akong nakikita pero baka nagtatago ito sa ilalim ng troso. Kaya subukan nating iangat ito. Bilang tayo, 3, 2, 1. Ano yun? Ay may laman sa loob, parang butiki. Muntik na siyang tumalon pero nahuli ko pa rin. Grabe mga pare. Parang kamukha ng butiking mahaba ang buntot na nahanap natin kanina. Sa palagay ko, hindi siya yon. Mas maikli ang buntot nito at iba ang pakiramdam. Aray, kinagat niya ako. Bakit lahat ng hayop kinakagat ako? Grabe mga pare, isa na namang bihirang butiki ito. Ngayon ko lang siya nakita. Mag-comment kayo sa baba kung alam nyo kung ano to. Nilagay ko siya sa maliit na tube na to at nagpatuloy ako at pagkatapos, nakita ko ang pinakamapanganib na hayop sa ngayon. Isa bang alupihan yon, mga kaibigan? May alupihan doon sa loob. Ay, at sa tingin ko iyon yung talagang makamandag. Hindi, ayoko na, hindi ko na kaya to. Aalis na ako. Oh, sobrang natakot ako kaya literal na lumabas ako sa storage unit. Pero naisip ko na ang dami pang hayop doon sa loob na kailangan ng tulong ko. Hinarap ko ang takot ko, bumalik ako. At nailagay ko ang alupihan sa lalagyan. Nakuha ko siya. Teka, ayos, nasa loob na siya. Akala ko nakatakas siya, nakakatakot yun. Oh, hindi ako natatakot sa'yo. Medyo natatakot pa rin ako. Masaya lang ako na nailabas natin siya sa tangke na yon. Wala man lang talukap yon. Akala ko tatalon siya palabas. Kita mo ang mga pangil niya. Nakakatakot talaga. Siguradong ayaw mong makagat niyan. Pagkatapos, may nakita akong isa pang lalagyan na kamukha ng pinaglagyan ng salamander. Pero iba ang laman. Uy, may maliit tayong pagong dito, astig. Masaya ako na hindi ito insekto pero tama ba iyon? May maliit na soft shell na pagong dito. Tinawag silang ganoon dahil mas malambot ang kanilang shell kaysa sa ibang pagong. Isa pang astig sa mga pagong na ito, sila ang may pinakamahabang leeg sa lahat ng pagong sa mundo. Kahit maliit pa siya, lumalaki talaga ng malaki ang mga ganitong pagong. Kaya ilalagay ko siya sa aking pond para lumaki siya ng kasing laki ng kaya niya. Tulad ng ginawa ko sa salamander, napagpasyahan kong ilagay siya sa kulungan. Pagkatapos, lumipat ako sa susunod na hugis kabaong, yung ginagamit sa mga patay. Oo, hindi talaga ako komportable dito. Nanginginig pa ako ngayon. Mga tol, nakakatakot kasi wala akong nakikita. Hello, may tao ba dito? Ang weird talaga. Walang-wala na talaga ngayon. Kahit na wala akong nakita agad, posible pa ring may nabubuhay sa ilalim ng lupa. Kaya nagsimula akong maghukay sa paligid nang biglang nangyari ito. Oh, grabe. Ano ba to mga tol? Parang may nabuksan akong lihim na pinto. Nakikita nyo ba? Sa tingin ko alam ko na to. Mukhang trapdoor. Ginawa yan ng isang trapdoor spider. Kung hindi nyo alam kung ano yon, basically gagamba yon na gumagawa talaga ng totoong trapdoor sa lupa. Uupo sila sa loob at maghihintay na may gumapang sa ibabaw para makatalon palabas at mahuli ito. Kung naaalala nyo, ilang buwan na ang nakalipas, bumili ako ng trapdoor spider na sanggol pa noon para alagaan. Mas malaki talaga ito base sa laki ng butas. Sige, susubukan kong palabasin siya para mas makita natin siya. Kasi ngayon, halos wala akong makita. Tingnan natin kung nandito ang pintuan niya. Malamang nandito yon. Ayan na siya. Lumalabas na siya. Mga tol, ang laki nun. Grabe ni. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inasahan. 4 na beses siyang mas malaki kaysa sa akin. At kulay kahel. Sa akin, itim lahat. Mga tol, mukhang nakakita tayo ng bihirang trapdoor spider. Kinakabahan siya, kaya ayokong makatakas siya. Huwag pakiusap. Bumalik ka lang sa lungga mo, pakiusap. Grabe, ayun na, hindi ako makapaniwala. Pumasok siya agad, mga tol. Ang galing nun. Alam niya agad saan ang pintuan niya. Siguro, trapdoor spider na ang paborito kong hayop. Paano nila nalalaman kung paano gumawa ng trapdoor? Ako nga, hindi ko kaya gawin yun. Nagdesisyon akong ilagay ang gagamba dito dahil perpekto itong tahanan para sa kanya. Pagkatapos noon, nagpatuloy ako at agad akong nakatagpo ng isa pang kakaibang hayop.
Grabe mga tol, niloloko nyo yata ako. Nakita natin ang paborito kong hayop, tapos ngayon nakita natin ang pangalawa kong paborito. Mukhang may dalawang poison dart frog dito pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay. Parang berde at itim sila. Pero madalas asul lang nakikita namin kaya siguradong bihira talaga ang mga ito ngayon. Dahil maliit ang dart frog, kailangang siguraduhin na hindi ko sila mawala. Kaya maingat ko silang pinulot at isa-isa kong inilagay sa maliit na lalagyan na ito. Sobrang saya ko, di ako makapaniwala na nakita natin ang poison dart frogs. Pero naalala ko na may malaking tangke pala tayong may ahas sa loob. Nakalimutan ko talaga yon. Pero bago natin mabuksan, ang tangke na, yon, may ilan pa tayong hayop na kailangang iligtas. At palala na nga palala ang mga ito. Sunod, nakakita ako ng kakaibang butiki na ngayon ko lang nakita. Mag-comment kung alam nyo kung anong klase ito. Pero pagkatapos noon, nakakita rin kami nito, isang albino African clawed frog. At siguro ito na ang pinakamalaki na nakita ko. Pero hindi pa tapos. Pagbukas ko ng isa pang kulungan, nakita ko ito. Grabe, hindi ako makapaniwala. Yun ba ang iniisip ko? Mga kaibigan, sa tingin ko ito ay isang maliit na baby Uromastic. Ay, ang cute-cute niya. Mga kaibigan, ang astig ng mga butiking ito. Para silang totoong buhay na dinosaur. Tingnan nyo yung tinik ng buntot niya. Ang lupit! Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Ang cute talaga. Ngayon sa puntong ito, naikot na natin lahat ng iba't ibang kulungan sa mesa na ito. Pero ang hindi ko alam, marami pa palang hayop sa ilalim ng mesa. Literal kong nakita ang isang lalagyan na puno ng mga container at sa loob nito, hulaan mo, mas marami pang insekto. Ay seryoso ba kayo mga tol? Ano bang nangyayari ngayon? Ang dami-daming tarantula dito. Tingnan mo kung gaano kalaki to. Ay seryoso ba? Parang doble ang laki nito kumpara sa una nating nakita. Meron tayong isa, dalawa, tatlong bird-eating tarantula. Anong gagawin ko sa lahat ng to? Di ko nasabi. Pero nung nakita natin yung huli at tinadyakan niya ako ng balahibo niya, sobrang nangati ako. Kaya oo, hindi ko bubuksan ng mga lalagyan na to. Mananatili muna sila dito. Itinabi ko ang mga dambuhalang gagamba at nagpatuloy sa paghahalukay. Ngunit walang laman ang ibang lalagyan. Kaya lumipat ako at sa susunod na kulungan ay isa sa mga pinakawalang katulad na hayop. Ngayon. Tingnan nyo, may kung ano doon sa loob, di ko alam kung ano. Parang daga o baka kuneho. Wala akong ideya, siguro ang paraan lang para malaman ay hulihin ito. Kaya maingat kong binuhat ang troso at nagawa kong mahuli ang hayop. At sa una akala ko kuneho yun, pero nang tiningnan ko ng mas malapitan, napagtanto kong mas bihira pa pala ito. Sandali, chinchila ba ito? Mga pare, di pa ako nakakakita ng chinchila sa totoong buhay. Pero sigurado akong ito yon. Ngayon kung hindi mo alam, ang mga chinchila ay lubhang nanganganib sa kalikasan. At iyon ay dahil hinuhuli sila ng mga tao para gamitin ang kanilang balahibo sa paggawa ng mga coat. Kaya ang katotohanang nakakita tayo ng isa sa abandonadong storage unit ay talagang nakakabaliw. Ito na yata ang paborito kong hayop sa ngayon. Cute talaga siya. Huwag mag-alala kaibigan, iniligtas ka lang namin. Maingat kong nilagay ang chinchila sa lalagyan at nagpatuloy ako. At napansin ko na may isa pang bahagi ng kulungan kung saan ko siya nakita. Kaya, posible pang may isa pa. Takasamaang palad, matapos kong buhatin ang troso, wala akong nakita. Kaya posibleng nakatakas na iyon. Kaya lumipat na lang ako sa huling storage unit na pinakakinatatakutan ko sa buong video na ito. Dumating na ang oras para malaman natin kung ano talaga ang halimaw na ahas na yon. Iniiwasan ko to buong video, pero kailangan talagang harapin. Kaya kumuha ako ng snake gloves at nakakita rin ako nito, na parang snake hook. Di ako sigurado kung paano, pero tingin ko makakatulong ito. Baka gamitin ko ito. Wala pa akong nakikita pero medyo madilim sa loob. Sisilipin ko gamit ang flashlight at titingnan natin kung ano ang meron doon. Grabe, bakit ko ba ginagawa to? Tingnan nyo! Wala akong ideya kung anong klaseng ahas yon, pero mukhang nakakatakot. Tara pare, ayos lang. Nandito kami para iligtas ka. Ilalagay ko na yung snake hook at titingnan kung mahuhuli natin siya. Grabe, nakita mo. Sinubukan niyang kagatin yung snake hook. Hindi maganda. Ayos lang. Tapos na tayo. Ang laki ng ahas na yon, pinakamalaki na nakita ko. Anong gagawin ko? Hindi maganda to. Grabe mga pare, hindi ko kaya. Diyos ko. Sige, bumalik ka doon. Bumalik ka. Parang inatake ako sa puso. Kailangan ko munang magpahinga. Ayan, nakapagpahinga na tayo. Pinag-iisipan ko na ito. Sa tingin ko, hindi gumagana ang snake hook. Kaya hindi na natin yun gagamitin. Ang pinakamagandang gawin ay kunin na lang talaga ito. Kailangan ko lang siyang hawakan sa likod ng ulo. Kung di ko gagawin, kakagatin niya ako. Nakita mo ba ang talon niya?
Oras na para hawakan siya. Hindi ako makapaniwala na ginagawa ko to. Oh, sige, sige. Hindi siya masaya. Oh, sige. Nakuha ko siya. Halika na, hawakan mo ako. Tara, sasama ka ba? Hindi ko kaya. Nakuha ko ang ahas at nakapulupot ito sa binti ko. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung anong uri ng ahas ito. Ngayon ko lang ito nakita. Mukha talagang kobra. Wild sobra. Di ako makapaniwalang nahawakan ko siya, mga tol. Mga 10 talampakan ang haba nito. Ito na ang pinakamalaking ahas na nakita ko. Grabe, tingnan mo to. Ang laki niya. Sige, hindi ko alam saan siya ilalagay. Sa tingin ko may malaking bag ako para sa ahas, susubukan ko siyang ilagay doon kahit mahirap. Medyo natagalan ako. Pero buti na lang at nailagay ko ang halimaw na to sa bag ng ahas nang hindi ako natuklaw. Oh, nakuha ko siya. Nagawa natin. Grabe, ayos mga pare. Sa tingin ko ito na siguro ang pinakawalang kwenta kong video. Marami kaming natagpuang kakaibang hayop sa abandonadong storage unit. Ardilya, delikadong insekto, nanganganib na hayop, at ahas na 10 talampakan ng haba. Kailangan ko nang alamin kung ang gagawin ko. Mag-comment kayo sa ibaba kung gusto ninyong iligtas ang ilan sa kanila. Baka pwede kong ipamigay ang ilan. Mag-like kayo kung nagustuhan ninyo. Mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam.